Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong "Huwag kang matakot at sumuko. Patuloy na ipahayag ang aking mensahe dahil kasama mo ako." Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 18 kabanata. Ang pag-uusig kay Pablo sa Korinto. Pagkatapos nito, umalis si Pablo sa Atenas at tumuloy sa Korinto. Doon ay nakilala niya ang isang Hudyo na nagngangalang Aquila na ipinanganak sa Ponto, na bagong dating mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla, sapagkat iniutos ni Emperador Claudio na umalis sa Roma ang lahat ng mga Hudyo. Pinuntahan sila ni Pablo at nanatili at nakipagtrabaho sa kanila, sapagkat ang ikinabubuhay niya ay ang paggawa ng mga tolda gaya ng ginagawa nila. Nagsagawa siya ng mga talakayan sa sinagoga tuwing Sabat. Sinusubukang kumbinsihin ang mga Hudyo at mga Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, ibinigay ni Pablo ang kanyang buong panahon sa pangangaral ng mensahe na nagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Mesiyas. Nang salungatin nila siya at magsalita ng masama tungkol sa kanya, tumutol siya sa pamamagitan ng pagpagpag ng alikabok sa kanyang damit at sinabi sa kanila, "Kapag kayo ay maligaw, kayo mismo ang dapat sisihin dito. Hindi ako mananagot. Mula ngayon ay pupunta ako sa mga hintil." Kaya't iniwan niya sila at tumira sa bahay ng isang hintil na nagngangalang Titius Justus, na sumasamba sa Diyos. Ang kanyang bahay ay nasa tabi ng sinagoga. Si Crispo, na siyang pinuno ng sinagoga, ay sumampalataya sa Panginoon kasama ang buong pamilya niya, at marami pang ibang tao sa Korinto ang nakarinig ng mensahe, naniwala at nabautismuhan. Isang gabi, si Pablo ay nagkaroon ng isang pangitain kung saan sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag kang matakot, ngunit patuloy na magsalita at huwag sumuko, sapagkat ako ay kasama mo. Walang sino man ang makapananakit sa iyo, sapagkat marami ang aking tao sa lungsod na ito." Kaya nanatili roon si Pablo sa loob ng 1.5 taon na nagtuturo sa mga tao ng salita ng Diyos. Nang si Galyo ay gawing Romanong gobernador ng Akaya, ang mga Hudyo ay nagtipon at sinunggaban si Pablo at dinala siya sa hukuman. Ang taong ito, sabi nila, ay sinusubukang hikayatin ang mga tao na sambahin ang Diyos sa paraang labag sa batas. Magsasalita na sana si Pablo, sinabi ni Galyo sa mga Hudyo, "Kung kayong mga Hudyo ay nagrereklamo tungkol sa ilang maliit na krimen o malubhang krimen, makatwiran para sa akin na makinig sa inyo. Ngunit dahil sa ang nasasangkot dito ay mga tanong tungkol sa mga salita at pangalan at sa inyong sariling batas, ayusin ninyo ang bagay na ito sa inyong mga sarili. Hindi ako magiging hukom ng mga ganyang bagay."
at pinalayas niya sila sa hukuman. Tapos binalingan nilang lahat si Sostenes na pinuno ng sinagoga at binugbog siya sa harap ng hukuman. Ngunit hindi nagpakita ng pag-aalala si Gallio kahit ano. Ang pagbabalik sa Antioquia. Nanatili si Pablo kasama ng mga mananampalataya sa Korinto ng maraming araw. Pagkatapos ay iniwan sila at naglayag kasama nina Priscilla at Aquila patungong Syria. Bago tumulak mula sa Cenchrea, ay inahit niya ang kanyang ulo dahil sa isang panata na kanyang ginawa. Dumating sila sa Efeso kung saan iniwan ni Pablo sina Priscilla at Aquila. Pumasok siya sa sinagoga at nakipag-usap sa mga Hudyo. Hiniling ng mga tao na manatili siya ng mas matagal, ngunit hindi siya nagpaunlak. Sa halip, sinabi niya sa kanila habang siya ay papaalis, "Kung ito ang kalooban ng Diyos, babalik ako sa inyo." At kaya siya ay naglayag mula sa Efeso. Pagdating niya sa Cesarea, pumunta siya sa Jerusalem at binati ang simbahan, at pagkatapos ay pumunta sa Antioquia. Pagkaraan ng ilang panahong pananatili doon, umalis siya at naglakbay sa rehiyon ng Galacia at Phrygia, na pinatitibay ang lahat ng mga mananampalataya. Apolos sa Efeso at Corinto. Noong panahong iyon, dumating sa Efeso ang isang Hudyo na nagngangalang Apolos na ipinanganak sa Alexandria. Siya ay isang mahusay na tagapagsalita at may lubusang kaalaman sa kasulatan. Siya ay tinuruan sa daan ng Panginoon at may malaking sigasig na ipinahayag at itinuro niya ng wasto ang mga katotohanan tungkol kay Jesus. Gayunpaman, ang bautismo lamang ni Juan ang alam niya. Nagsimula siyang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Nang marinig siya ni Priscilla at Aquila, isinama nila siya pauwi at ipinaliwanag sa kanya ng mas wasto ang daan ng Diyos. Nagpasya si Apolos na pumunta sa Akaya, kaya tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Efeso sa pamamagitan ng pagsulat sa mga mananampalataya sa Akaya na hinihimok silang tanggapin siya. Pagdating niya, malaking tulong siya sa mga naging mananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat sa kanyang matitinding argumento ay natalo niya ang mga Hudyo sa mga pampublikong debate sa pamamagitan ng pagpapatunay mula sa kasulatan na si Jesus ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.